Isa sa pinakamatalim na aral mula sa 48 Laws of Power ay ang Law 42, tanggalin ng pinuno at lalambot ang tauhan. Ano ang ibig sabihin nito? Simple lang, sa kahit anong grupo, maaring pamilya, trabaho, negosyo, o kahit sa lipunan, laging may isang leader o pinuno na siyang nagbibigay ng direksyon at lakas ng loob sa iba. At kapag inalis mo ang pinunong iyon, ang mga tauhan ay nawawalan ng lakas, disiplina, at pagkakaisa. Ang halimbawa sa kasaysayan, sa mga digmaan, ang mga general o hari ang nagiging inspirasyon ng mga sundalo. Kapag buhay at malakas ang pinuno, matapang at buo ang loob ng kanyang hukbo. Pero kapag napatay o napatalsik ang pinuno, kadalasan ay nagkakawatak-watak ang mga sundalo dahil wala nang nagbibigay ng direksyon at moral na suporta. Ganoon din sa politika. Kapag ang isang makapangyarihang leader ay napatalsik, mabilis ding humihina ang kanyang mga taga-suporta. Kasi karamihan sa kanila ay hindi lumalaban para sa sarili nila, kundi para sa leader na sinusundan nila sa totoong buhay, sa trabaho. Kung may isang empleyado na palaging pasimuno ng reklamo at panggugulo, siya ang pinuno ng negatibidad. Kapag hindi mo siya tinanggal o napatahimik, mahahawa ang buong grupo. Pero kapag siya ay nawala, bigla ring tatahimik at magiging mas maayos ang team. Sa barkada, laging may isang leader ng grupo. Kung siya ang nagdadala ng gulo, bisyo, o maling gawain at hindi siya nakontrol, lahat ay nadadala. Pero kapag natanggal siya sa equation, humihina ang impluensya at nagbabago ang daloy ng grupo. Sa pamilya o organisasyon, minsan may dominanting tao na siyang ugat ng lahat ng kaguluhan. Kung marunong kang kilalanin kung sino siya at alam mong tanggalin ang impluensya niya, magiging mas payapa at mas madaling kontrolin ang sitwasyon. Aral dito, hindi mo kailangang ubusin ang buong grupo kung gusto mong maputol ang problema. Minsan, sapat nang tanggalin ang ulo ng isda at kusa nang titigil ang katawan sa paggalaw. Sa madaling salita, huwag mong sayangin ang oras sa pakikipaglaban sa lahat ng tauhan. Hanapin kung sino ang pinagmumulan ng lakas nila at doon ka tumama. Babala. Siyempre, hindi ito literal palaging tungkol sa pisikal na pagtanggal. Sa modernong panahon, pwedeng tanggalin ang pinuno sa pamamagitan ng pag-alis ng kanyang kredibilidad, pagbawas ng impluensya, o kaya ay paghihiwalay sa kanya mula sa kanyang mga taga-suporta kapag nawala ang inspirasyon at direksyon ng isang grupo. Natural na sila ay hihina at mawawala ng saysay. Konklusyon, tanggalin ang pinuno at lalambot ang tauhan ay tungkol sa pagiging matalino kung saan mo ilalagay ang iyong lakas. Kung gusto mong manalo sa laban, huwag mong sayangin ang oras sa mga maliliit na sundalo. Hanapin ang pinuno at kapag siya ay nawala, ang lahat ng sumusunod sa kanya ay kusa ng manghihina. At kung nagustuhan mo ang video na ito, i-like at i-share para sa mga kaibigan at pamilya mo na gusto matuto sa aral na ito. At sa muli ako si Nick,